Si Franz Castro, mukhang hindi niya maintindihan kung saan ilagay yung sarili niya ngayon. Ay tinawag ba naman na kulto daw ni mga Duterte itong mga ayaw sa impeachment ni VP Sara. So, ito si Franz Castro, no? Ito yung, ay naku naman, puryagaba lang tong babae na to, no? Maestra pa naman, tapos ex-maestra. Tapos ex-convict. Ay na. Asan ka pa? Ex-maestra, ex-convict. Tapos gusto talaga niya ma-impeach si VP Sara. Kasi alam nyo kung bakit atat na i-impeach itong si VP Sara. Sapagkat ito ay delikado kasi ito siya. Ngayon kasi yung kaso nitong nasa Court of Appeal ay hindi ginalaw eh. Sana itong natapos ng eleksyon, gumalaw na naman to yung kaso niyang convicted siya dito eh. Mali pagkasabi ko kanina, ex-convict. Hindi pa to ex-convict kasi hindi pa to na ano eh. Actually, convicted pa lang siya ngayon. Kaya lang, ano pa to siya, tawag niyan, nasa Court of Appeal ba yung kaso niya, na hindi pa siya pwede ikulong. Ito ngayon, galit na galit sa mga Duterte. Ano ba talagang pinakain ng mga Duterte kay Castro, itong si Franz Castro? Bakit galit na galit to sa mga sa mga Duterte? Dahil siguro talaga to sa kanilang mga layunin na dapat ay napigilan sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Ito yung munang video, baka makalimutan ko na ito yung interview niya sa Manila Bulletin na ang mukha nito mukhang napapanis na talaga sa ka-Duterte ng Duterte. Sabing block daw ng mga senators na parang gusto nila patagalin yung impeachment complaint until June 30 para hindi na raw tumatakbo. Ito ba yung kulto ni Duterte na mga nanalo na sa Senado, no? Kaya itong puwersa na ito mas tingin ko ay taong bayan ang bubuksa sa inyo doon sa ginagawa ninyo pagdidelay at doon sa bibalakin ninyo mag-ituloy ang impeachment at proteksyonan si VP Sara Duterte. Noon pa yan, panahon sa hearing sa sa UVP at sa DepEd, panay Duterte na yan. Yung si dating Pangulo pumunta sa sa Quadcom, Duterte pa rin ang Duterte. Wala na ba talaga siyang kamatayan sa mga Duterte? Wala ka na ba talaga ibang puhunan? Natalo ka na nga eh. Sa pagka-kandidato mo ng Senado, pang pang 40 sa kanyang standing doon sa eleksyon. Na ko yun, 40 na siya ay nakakuha pa to ng 3 million. Sabi ko nga, sayang naman tong 3 million. Napunta pa dito sa kay Castro na wala naman tong talagang kwinta eh. Yung mga bumoto kay Castro noon, mga siguro din yun, mga NPA. Mga wala kayong kwinta. Bakit binoto yan? Sabagay, buti nga din nanalo. Pero yung 3 million, kung dinagdag na nga lang yun doon sa may sa mga karapat dapat talaga magsilbi ng walang kwinta tong binoto ninyo, napakinabangan pa natin. Hindi na lang itong pumasok tong itong si Lito Lapid na wala ka naman itong kwinta tong tao na to sa pagkasenador. Bakit to binubuto pa ninyo? Tapos itong 3 million itong kay Castro na binigay ninyo noong panahon ng eleksyon, nagsayang lang kayo ng boto niyan. Dapat binigay na lang nito kay kay Vic Rodriguez, sa mga matitino talaga, o kay Lambino, yung sa mga abogado talaga. Pero binigay nyo sa kay Castro. Tingnan nyo naman ngayon kung saan ang niya ngayon. Ang utak nito, panay Duterte. Hindi makamove on. Lipas na lahat. Lahat na. Eleksyon, na-impeach niya na si VP Sara. Hanggang ngayon, nasa Senado yung impeachment. Gusto niya pang kalkalin. Huwag ka nang pakialam dyan, Castro. Ano bang pakialam mo dyan? In-impeach nyo nga eh. Bayad na nga kayo dyan. Tapos ngayon, sabi niya kulto. May kulto pa siya nalalaman. Ito yung babae na to kung sarap pitikin yung ilong nito eh. Yung sobrang atribida, sobra ka ng bastos. Tapos nung panahon ng nung sa hearing ng OVP, sobra ka mo ng bastos noon eh. Hindi ka ngayon makamove on. Tinawag mo mga kulto ang mga Duterte. Anong niyan sa mga senador?
Na mas may alam sa'yo yan kasi ikaw, isa ka lang namang hamak dyan na, ngayon, civilian ka na eh. Tapos diktahan mo yung mga senador. Di, nagsenador ka nga, gusto mong magsenador, di ka nga tinanggap sa mga tao dahil ayaw ng mga tao sa iyo. Kasi NPA kayo, mga ano kasi kayo, wala kasi kayo nakikita sa gobyerno talaga, kahit sinong gobyerno, wala kayo nakikitang maganda eh. Ang maganda sa inyo, ganyan panggulo. Para kayong iiyak pag walang gulo sa sa panggobyerno sa Pilipinas. Ganyan eh. Kahit sinong upong presidente itong mga makakaliwang grupo, lahat yan sila. Nasa kalye lagi yan. Ito siya, ito si Brusas, itong si Raul Castro, Raul Castro, itong si Raul Manuel, dating panahon niya, no? Yung isa pang matanda na, yung na-convict din, kasama nito. Ay naman, Tapos, ang itsura nito, ang mga media naman, bakit pinapatulan pa to lagi to si ano, no? Kahit ako, pinapatulan ko rin to siya. Kasi nga naman, nakakainis kasi, lahat na lang, pag may mga sablay nga, mga Duterte ang kanyang sisihin. Noon pa yan eh. Kaya sabi ko, mapatulan, pinapatulan ko na talaga. Saan kaya ang nitong mga tao ngayon na natalo na nga sa kandidato gusto nung magsenador, tapos ang kanyang kalawanin ngayon, mga senador na naman, ganyan ang karamihan, na blanco talaga ang utak nitong ni si Franz Castro. Convict ka na nga, tapos gusto mo pang idamay si VP Sara sa pagka-convict. Gusto mo i-convict, magiging convicted din si VP Sara. Posible yan. Abogada yan, hoy. Tapos VP Sara, VP pa yan. Vice Presidente. Samantalang ikaw, anong mo? Party list. Tapos ka pa, makakaliwang grupo. Asan na kaya ang utak talaga nitong si Franz Castro? Iyak siya nito eh. Na hindi talaga ma-impeach si VP Sara. Natanaw niya na hindi talaga pwedeng ma-impeach kasi nagpa-interview na sa mga media. Mga media naman, iwasan nyo na yan, hoy. Huwag na yung yan. Gisingin pa yung natutulog niyang walang kalatoy-latoy na puro Duterte na lang yan talaga eh. Hindi ka pa masaya? Si Pangulong Duterte na sa The Hague na. Kagagawan nyo yan. Tapos si VP Sara, in-impeach nyo sa House of Representatives. Di ka pa masaya? Anong problema mo? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin makamove on sa mga Duterte dahil ba sa sa kalagayan yung na talagang durog na durog kayo at dudurugin kayo ulit ni VP Sara pag magiging presidente? Tandaan natin, pagka ito yung mga tao na to na nasa paligid pa rin sa pagka 2028, pag hindi to manahimik to mga to, dudurugin pa to sa gobyerno. Kasi itong NTF-ELCAC, panahon kasi ni dating Pangulong Duterte, nila-launch yan eh. Yan yung grupo talaga yan yung gustong usigin yung mga yung mga kagayalan ni Castro, ni Brusas, ni Raul Manuel. Yan yung kasi silang mga recruiter kasi sa mga bata eh. Ang masama pa niyan, doon sa mga bata na nire-recruit nila, pumapasok yan sila sa sa mga eskwelahan. At doon nila nire-recruit, bini-brainwash nila yung mga bata. Ang mga bata naman kasi, madali ma-brainwash eh. So ito si Franz Castro hanggang ngayon, hindi talaga makamove on sa mga Duterte. Ang laki kasi talagang problema noon. Hanggang ngayon, nitong si Franz Castro dito sa mga Duterte. Kasi, hindi siya makamove on eh. Kawawa talaga tong mga NPA na to pagka maulit presidente ang mga Duterte. Kawawa kayo. Gutom talaga kayo. Itong sinuwerte pa itong Makabayan Black, yung tabingi ang mukha. Sinuwerte pa yan kasi nagtap pa ang kanilang party list. Andyan pa yan. Na wala lamang kalatoy-latoy talaga ang ginagawa nila sa House of Representatives. Binigyan pa ng pagkakataon nitong si Martin Romualdez na sila'y manunungkulan dyan o bigyan ng mga walang puwang to dapat. Kung hindi to pinapansin sa gobyerno, dapat kasi itong mga to, hindi na to pinapansin sa gobyerno kasi umaabuso sobra eh. Kunting kibot lang nito sa gobyerno na nakikita nilang hindi sila pinapaboran. Kaagad-agad kalye yan. Magrarally yan. Dala-dala ka agad ng mga malalaking placards yan, haharang-harang doon sa Mindula.
marcha-marcha agad yan. Ano pala, yung lalaki na tinutukoy si Sator Ocampo, wala na rin, matanda na eh. Ito si Franz Castro, ito yung parang Amazona na ang dating. Ito sila ni Arlene Brusas. Ang tindi ng apog nitong babae na to, no? Ayoko lang nito kung saan to. Baka masyadong ma-offend eh. May sabihin sana ako nito. Kaya lang, ang masabi ko lang talaga ito, abnormal talaga tong babae na to. Sobrang abnormal, kagaya ni Claire Castro. Pag mga Castro talaga, mga abnormal, kulang talaga sa pansin, kulang sila sa walang logic sa utak tong mga to eh. Sarap pag-untugin ng ulo to ni Trillanes, dalawang Castro, Brusas, Raul Manuel. Yan ang sarap dukdukan ng mga ulo nito kasi panggulo lang talaga to sila. Imagine mga ganyan na titingnan natin na galit na galit sa kay Duterte. Ano bang pakialam ni Duterte sa impeachment na yan? Pati ba naman itong Senado ngayon, diktahan sa mga Duterte na wala naman silang pakialam niyan kasi wala sila sa posisyon eh. Si BP Sara, siya nga yung in-impeach ninyo. Anong estado ni BP Sara diyan sa Senado ngayon? Kaya ba niya i-control ang Senado na hindi siya presidente, vice presidente? Hindi nga siya pinapansin na vice presidente siya eh. Tapos sabihin mo mga Duterte ang mga kulto. Kayo ang may kulto. Binabaliktad mo kasi ang nangyayari ngayon, Franz Castro, kasi kayo ang may kulto eh.